po and welcome sa ating midweek worship service. Magandang gabi po sa lahat. At ngayon po ay June na, June 2 na po and almost kalahating taon na tayo. So praise God. At nakabalik na po tayo sa ating panambahan. So maluwag-luwag na po tayo ng konti ngayon. So pwede na po tayong umattend, no? 30 to 50% ang allowed na ngayon. So I'm inviting everyone para umattend po this coming Sunday. Yun nga po, kung gusto niyo pong umattend, pwede po tayong umattend this coming Sunday. Kaya ngayong gabi po, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Book of Ecclesiastes or sa Tagalog ang mangangaral. Sabi po dito, everything is meaningless. It all fades away. So, ang sabi po kasi dyan, halos 38 times na sinabi niya yung word na meaningless. So, ang tanong dyan is life really meaningless? Or is everything really meaningless? Meaningless nga ho ba talaga o walang kabuluhan ang lahat o ang buhay ng tao sa ilalim ng araw? Kaya po pag-aralan natin. O, basahin ko po muna yung Ecclesiastes 1, 2 to 3. Sabi po dito, meaningless, meaningless, says the teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. What do people gain from all their labors at which they toil under the sun? Sa Tagalog po, napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Sabi ng mangangaral, nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. So, yun nga, sabi nga, bakit kailangan nating magpakahirap o magpakapagod sa pagtatrabaho sa mundong ito? Ano ba yung ibig sabihin ng meaningless dyan? Actually, pag binasa niyo po sa Tagalog, sabi dyan, napakawalang kabuluhan o kaya'y, ang ibang meaning niyan, napakalaking palaisipan. So, ang lahat ay napakalaking palaisipan. Pero ang unang mong tanong dyan, sabi nga dito, bakit ba tayo nagpapakahirap magtrabaho at nagpapagod sa ilalim ng araw? In the book of Genesis, nung ang tao ay nagkasala, apart nung pagkakasala nung tao, pinarusahan po si Adan at si Eva ng ating Panginoong Diyos. So, kaya pag pinuntahan po natin yung Genesis 3:17, sabi diyan, ito po yung nagkasala na si Eva at si Adan, nung kinain po nila yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sabi ng Diyos dito kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, ng iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula, mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok, doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Verse 23, kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. So, part po yung ating pagbubungkal o pagtatrabaho o pagpapakahirap dito sa mundong ito. Actually, part po yan ng pagpaparusa ng Diyos kay Adan. So, pinarusahan si Adan, so lahat po tayo nawala na sa Eden. Kaya kailangan nating magbungkal ng lupang ating pinagmulan. So, dyan po nagsimula yung ating pagpapakahirap dito sa mundo. O kailangan natin magtrabaho dito sa mundo. Ngayon, ang tanong dyan, is life meaningless under the sun? Sabi, ang buhay ba talaga ay walang kabuluhan sa ilalim ng araw? Di po ba? Is life meaningless in this world? So, alamin natin, ano ba yung meaning o yung kahulugan ng meaningless dito? So, sabi po dito, yung original Hebrew word ng meaningless, pag binasa ko natin sa Hebrew, ang ibig sabihin nung word is hevel. So, life is hevel or everything is hevel. So, ang hevel po is, ang ibig sabihin niyan is vapor or smoke o usok. O hininga, vapor o usok. So, ibig sabihin, life is parang usok. Usok siya. So, bakit ano ba yung usok? Ba? Pag kinuha mo yung metaphor ng usok, ang usok po is nakikita mo siya pero madaling mawala. Paiba-iba yung form niya, paiba-iba ho siya ng hugis at ng anyo. So,
pwede ang ibig sabihin talaga dyan is, yung life is meaningless, pwede ang ibig sabihin niyan is, life is like a smoke or life is mysterious. Uncontrollable siya or unpredictable. Hindi mo ma-predict kung anong magiging hugis niya. It takes different shapes and forms, di ba? Or wala siyang hindi sure or paiba-iba yung kanyang itsura or yung kanyang uncertainty. Or pwede ring life is hard to understand or life is confusing or life is uncertain. So, puzzling siya. So, mysterious ang buhay. So, it's not really meaningless but in a sense na it's hard to know the meaning of life or it's hard to understand life. So, yun po yung, or it's difficult to understand life. Mahirap unawain o isang malaking palaisipan. Okay po, so, sabi dito, why life is like a smoke? Bakit siya parang usok? So, bakit palaisipan o misteryoso ang buhay? Sabi diyan, what are the uncertainties of life? Bakit walang kasiguraduhan? Ano ba yung mga uncertainties? Bakit hindi natin makontrol ang buhay? Bakit hindi natin hawak o kontrolado ang buhay ayon sa mga ngaral? So, isa-isahin muna natin yung dahilan o yung i-present ng preacher o ng mga ngaral dito. Bakit ba ang buhay is full of uncertainties? So, una po dyan, it's because of death. Diba? Sabi dyan, lahat ng tao ay mamamatay. So, death is certain, kaya lang yung timing niya, yun yung uncertain. Sabi ko dito, death comes to all people. So, lahat ng tao, matalino ka man, or mangmang ka man, mayaman ka o mahirap, ang buhay ay parang usok. Di ba? Di po ba? Para siyang usok. Nakita mo lang dyan, nakikita mo lang. Pero mamaya, madali siyang mawala. So, yung usok parang bula. Nandyan, mamaya, mawawala na siya. So, kung babasahin po natin yung ilang verses, sabi dyan, Ecclesiastes 2:16, for the wise, like the fool, will not be long remembered. The days have already come when both have been forgotten. Like the fool, the wise too must die. Kung sa Tagalog po, pagkat kung paanong ang mangmang ay nalilimutan pagdating ng araw, gayon din ang lahat ay mamamatay, maging ang marunong man o ang mangmang. So, marunong ka man or matalino ka man, or mangmang ka man, you're a fool, lahat naman daw ay aabutan ng kamatayan based on Ecclesiastes 2:16. So dito rin, Ecclesiastes 3:19-20, surely the fate of human beings is like that of the animals. The same fate awaits them both, as one dies, so dies the other. All have the same breath. Humans have no advantage over animals. Everything is meaningless. All go to the same place. All come from dust, and to dust all return. So kahit po yung hayop, kahit mga halaman at tao, pare-parehas pong namamatay ayon dito sa ating binasa. Ecclesiastes 5:15-16, everyone comes naked from their mother's womb, and as everyone comes, so they depart. They take nothing from their toil that they can carry in their hands. This too is a grievous evil. As everyone comes, so they depart. And what do they gain since they toil for the wind? So sabi ho dito, nung ipinanganak tayo, galing ho tayo sa ating ina, wala naman ho tayong dala. Hubad ho tayong dumating at hubad din tayong aalis. So wala ho tayong madadala. Pag namatay ho tayo, wala ho tayong dala-dala. Wala din dala-dala ang ating kamay. Sabi dyan, wala tayong nadadalang anuman sa ating pinagpaguran. So, ang sabi ng mga ngaral, nagpapakahirap ka, nagpapakapagod ka, pero pag namatay tayo, wala rin naman tayong madadala. Okay po? 8:8, as no one has power over the wind to contain it, so no one has power over the time of their death. As no one is discharged in time of war, so wickedness will not release those who practice it. Kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan, hindi tayo makakatakas. So yung kamatayan daw, wala daw nakakatakas dito. So parang sa digmaan daw, hindi ka raw makakatakas. So hindi natin mapipigil, hindi natin alam, wala ho tayong control or wala tayong power over the time of death. So yan po yung sabi niya.
And 9, 3 hanggang 4, this is the evil in everything that happens under the sun. The same destiny overtakes all. The hearts of people, moreover, are full of evil, and there is madness in their hearts while they live, and afterward they join the dead. Anyone who is among the living has hope. Even a live dog is better off than a dead lion. So sabi ho dito sa Tagalog, ito nga ang isang masamang bagay na nangyayari sa buong mundo. Isang kinasasapitan ng lahat habang ang tao ay nabubuhay, panay kasamaan ng kanyang iniisip at ang hantungan ay kamatayan. Ngunit habang nabubuhay ang tao ay di siya dapat mawala ng pag-asa. So habang nabubuhay po tayo, habang may buhay po tayo dito, habang hindi pa tayo inaabutan ng kamatayan, huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Sabi nga dyan, even a live dog, no? Mas mainam pa ang buhay na aso kaysa patay na leon. Mahirap ka nga, para kang aso, naghihirap ka, pagod ka, mas okay na kaysa nabuhay ka naman, di ba? Kaysa naman leon ka, mayaman ka, pero patay ka naman. So pag patay na, wala nang pag-asa ho yun. O okay pa yung buhay ka, at least habang may buhay ka, may pag-asa. Huwag ho tayong mawawala ng pag-asa. Yan ho sabi yan. Ang asong buhay ay mas mainam kaysa patay na leon. So mas mainam pa rin yung tayo'y buhay kahit tayo'y naghihirap dito sa mundong ito. So yan po yung unang kadahilanan ng mangangaral kung bakit nasabi niya na life is heaven or life is smoke. Okay po? So it's because of death. Lahat tayo aabutan ng kamatayan at hindi natin alam kung kailan tayo aabutan ng kamatayan at hindi ko tayo makakatakas. Okay po? So sabi niya, why life is a smoke? Ano po yung second na dahilan? Bakit pala isipan ng misteryoso ang buhay? Ang second na dahilan ho is time and season. Sabi diyan, ang lahat ay may kanya-kanyang oras at panahon. So ibig po sabihin, nagbabago-bago ang panahon. Wala hong constant. Kaya nga meron tayong sinasabi, no, constant change. Yung change lang ang constant. Okay po? So sabi sa Ecclesiastes 3, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon at may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. A time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away. 7 to 8, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. So lahat po ng bagay ay may kanya-kanyang panahon. So itinakda ho ng Diyos na lahat ng bagay ay may panahon. Sabi nga niya, there's a time to weep, may panahon ng pag-iyak, at may panahon ng pagtawa, may panahon ng pagtatanim, at may panahon ng pag-ani, may panahon ng pakikipagdigma, at may panahon ng kapayapaan. So umiikot-ikot po ang panahon. Ang ibig lang po sabihin niya is, there are good times and there are bad times. Di po ba? There are good season and there are bad season. Or merong panahon ng tag-init, may panahon ng taglamig. Parang lagi natin sinasabi, no? Hindi ho lahat ng araw ay Pasko. Hindi ho lahat ng araw ay Pasko. So may araw na masaya, may araw na malungkot, at lahat ng tao ay mararanasan po iyan. So sabi ho dito, life is a cycle of good times and bad times. Ang buhay ay parang gulong, di ba? Sabi, life is parang gulong, no? Minsan nasa itaas ka, minsan naman nasa mababa ka. Minsan nararanasan mo yung tag-init, minsan nararanasan mo yung taglamig. A cycle of good seasons and bad seasons. So lahat ho tayo nakakaranas ng masayang araw, nakakaranas tayo ng malungkot na araw, nakakaranas tayo ng masaganang panahon, at nakakaranas rin ho tayo ng taghirap o tagtuyot na
panahon. So, yan umiikot-ikot yan. Kaya nga, nasabi ng mga ngaral dyan na misteryoso ang buhay, parang usok, paiba-iba, pabago-bago. Ang panahon at ang oras ay pabago-bago. Okay? Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other, therefore no one can discover anything about their future. Sa Tagalog po, magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan, isipin mong parehong ipinapadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas? So, hindi ho natin alam kung ano yung mangyayari bukas. So, maaaring ngayon, masaya ka. Bukas, magiging malungkot ka. O pwede naman ngayon, malungkot ka. Bukas naman ay magiging masaya ka. Kasi hindi ho natin alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Okay po? So, yan po yung pangalawang dahilan ng mga ngaral kung bakit nasabi niya na life is parang uso, or life is a smoke, or life is a heaven. Okay po? So, why life is like a smoke? Ano pa po yung uncertainties of life? Sabi yan, ang pangatlong reason po is time and chance. Ano po yung time and chance? So ibig po sabihin yan, parang random, or may mga pagkakataon. May magandang pagkakataon or may masamang pagkakataon. So Ecclesiastes 9:11, sabi ko dito, I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance happen to them all. So pag binasa ho natin sa ibang translation diyan, sabi ho dito, the fastest runners and the greatest heroes don't always win races and battles. Wisdom, intelligence, and skill don't always make you healthy, rich, or popular. We each have our share of bad luck. So sabi diyan, bad luck. So kapag tinatagalog ho natin yan, ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan, di ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan, at di lahat ng marunong ay lumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. So yung time and chance po dito na sinasabi ng mga ngaral is, sa ibang translation, sabi dyan is bad luck, or sa Tagalog is dinarat na ng malas. So meron po tayong tinatawag na good luck and bad luck. Hindi ho lahat ng mabilis nananalo sa karera, hindi ho lahat ng malalakas nananalo sa digmaan, di ba? Hindi ho lahat ng matatalino ay nagtatagumpay at yumayaman. So ito ho yung sabi ng mga ngaral. So meron tayong tinatawag na time and chance, or mabuti or masamang pagkakataon. So pag tinuloy ho natin dito, hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Siya'y tulad ng isang isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao ay parang nahuhulog sa palibong sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. So meron ho tayong tinatawag na masamang pagkakataon, o minsan tinatawag natin medyo minamalas o inaalat, di ba? Or bad luck, ginawa mo na yung lahat pero palpak pa rin, di ba? Minsan sinasabi natin, life is unfair, hindi fair ang buhay. Bakit gano'n? Matalino naman ako, masipag naman ako, pero mahirap pa rin ako. Di ba? Yung iba naman is tamad, walang ginagawa, hindi matalino, pero mayaman, or siniswerte sa buhay, di ba? Di ba? So tawag natin dyan, time and chance, di ba? Healthy living ka naman, hindi ka nagbibisyo, hindi ka nagsisigarilyo, pero bakit nagka-cancer sa baga, di ba? So yung iba, ba't gano'n? Healthy living naman, nag-exercise, mabuti naman ako, pero bakit ako nagkasakit? So merong mga pagkakataon talaga na hindi natin maunawaan na nangyayari ho yung ganito in our perspective. Sabi natin, ginawa mo na yung lahat, pero ganun pa rin, palpak pa rin, or malas pa rin, di ba? Nagtanim ka na nagtanim, pero wala ka pa rin hinaani. So, ito po yung sinasabi ng mga ngaral na there is time and chance. Yung sinasabi natin ay chances or probabilities, or yung randomness na tinatawag. Ecclesiastes 8:14, here is another enigma that occurs on earth.
Sometimes there are righteous people who get what the wicked deserve. And sometimes there are wicked people who get what the righteous deserve. Di ba? Ang kaparusahan para sana sa masama ay sa mabubuti nangyayari, at ang dapat namang mangyari sa mabuti ay sa masama nangyayari. Sa palagay ko, ito man ay walang kabuluhan. So, minsan nararanasan natin, life is unfair, but ganun. Yung inosente, napaparusahan. Yung may sala is napapalaya. So, minsan, nararanasan talaga yung tinatawag na walang kawalan ng katarungan or injustice, di ba? Bakit ganun? Mabuti naman. Pero naparusahan, masama, hindi napaparusahan. So, these are time and chances or masamang pagkakataon. Okay, so kung i-analyze natin, life is full of randomness. So, pag sabi randomness, yung chance, merong bad luck, merong good luck. Life has a lot of probabilities or possibilities, di ba? Hindi porket ginawa mo na lahat ng maaari mong gawin, magiging mabuti yung kalalabasan, di ba? So, merong probabilities and possibilities. And life has unexpected events or unexpected moments. Kaya nga, sabi, life is full of surprises or surprising events. Hindi mo mapipredict, hindi mo yung mga inaasahan mo, pwedeng hindi yun yung mangyari. So, ito po yung tatlong bagay na sinulat ng mga ngaral kung bakit nasabi niya na ang buhay is mysterious o ang buhay is parang uso. So, first is death, because of time and seasons, pabago-bago ang panahon, and because of time and chance, or yun nga, yung chance or yung probabilities, pwedeng hindi yun ang mangyari sa inaasahan natin. So, kung ganun ang buhay, if life is like a smoke, then what should we do? Ano yung dapat nating gawin kung hindi natin kontrolado yung buhay, kung hindi natin ma-predict, kung minsan talagang feeling natin is meaningless or walang kabuluhan yung ginagawa natin, ano ang kailangan nating gawin? Ano yung pinapangaral ng mga ngaral dito? So, number 1, what should we do is, sabi dyan, enjoy life. Sabi dito, live life with joy under the sun. So, yung word na enjoy life or rejoice is halos 8 times yan binanggit sa Ecclesiastes. Okay po, kuha lang po tayo ng ilang verses. Ecclesiastes 9, 7-8. Sabi po dito, go, eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do. Always be clothed in white, and always anoint your head with oil. So sabi diyan, eat your food with gladness, matuwa ka, eat your food. Drink your wine with joyful heart. Diba? Magpakasaya ka sa pagkain at uminom ka, sapagkat itinakda ng Diyos para sa iyo. Okay po? Always clothed in white, and always anoint your head with oil. So, ibig sabihin yan, lagi tayong mag-ayos, di ba? Magbihis tayo ng maayos, always clothed in white, and always anoint your head with oil. So, ibig sabihin mo nun is, ayusin natin yung buhok natin. So, dati kasi yung pang-ayos nila ng buhok is oil or langis. Di ba? So, lagi tayong mag-ayos. Eat your food with gladness, drink your wine with joyful heart. And yung always be clothed in white and always anoint your head, pwede rin ang ibig sabihin nito is maging mabuti ho tayo sa lahat ng oras. So maging malinis po yung ating kalooban, maging pure and dalisa yung ating pakikisama o pakikipagkapwa. So yun po yung pwedeng ibig sabihin ng clothed in white and always anoint your head with oil. Ecclesiastes 9:9, enjoy life with the wife whom you love all the days of your vain life that He has given you under the sun, because this is your portion in life and in your toil, at which your toil under the sun. Magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, sapagkat iyon ang iyong bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. So, enjoy life with your loved ones. Enjoy life with your family. Enjoy life with your friends. So, yun ho yung unang payo ng mga ngaral is to enjoy and live
our life. So sabi din dito, Ecclesiastes 3:12-13, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. So gift po ng God yan. If you find satisfaction, kung sa ating pagtatrabaho, pagpapagal, meron mo tayong enjoyment, meron mo tayong satisfaction, it's a gift from God. Yan po ay regalo, kaloob ng Diyos sa atin. So yung ating pinagpapagalan, pinagpapaguran, enjoy ho natin, enjoy din po natin kasi po, yan po ay regalo ng ating Panginoong Diyos. Okay po, so yan yung unang payo niya. Enjoy life, enjoy mo lang. Kung mahirap ang buhay, di enjoy pa rin natin, di ba? Okay, ano naman po, if life is like a smoke, what should we do? First, enjoy life and then use wisdom or obtain wisdom or listen to wisdom. So, sabi Ecclesiastes 7:11, wisdom like an inheritance is a good thing and benefits those who see the sun. Wisdom is a shelter as money is a shelter, but the advantage of knowledge is this: wisdom preserves those who have it. Ang tulong na magagawa ng karunungan sa tao ay tulad ng magagawa ng salapi. Ang tao ay maililigtas ng kanyang karunungan at ito ang kabutihan ng kaalaman. So sabi po dito, use wisdom. Gumamit pa rin po tayo ng karunungan o ng kaalaman. Kasi po, yan ho ang magpe-preserve. Wisdom will preserve those who have it. Diba? Gamit pa rin tayo. Although alam naman natin na hindi kasiguraduhan na kung matalino ka, yayaman ka. Kung matalino ka, magtatagumpay ka. But still always use wisdom. Di po ba? Yan po yung sabi ng mangangaral. Po, if life is like a smoke, what should we do? Okay, yung una po is enjoy life, use wisdom, and remember your Creator. Alalahanin mo ang iyong manlilikha. Sabi po dito, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach, when you will say, I find no pleasure. So kung babasahin ho natin from verse 1 to 6, verse 1, sabi ho dito sa Tagalog, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na sarado na ang pintuan, tumigil na ang tunog ng gilingan, bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon, o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahong di ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak at nagdadala sa ilawang ginto, babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So, ibig sabihin yan, sa lahat po ng pagkakataon, magbago-bago man ng panahon, or makaranas ka man ng kasaganaan or kahirapan, lagi ho nating alalahanin ang ating Panginoong Diyos. Minsan ho kasi, naalala lang natin ng Lord kapag tayo may pinagdaraanan, halimbawa may sakit tayo, nakaranas tayo ng kahirapan, ng sakit, karamdaman, dun lang muna natin naalala ang Lord. Pero sabi ng mga ngaral, alalahanin mo ang manlilikha, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng kabataan, at hindi lang ho sa panahon ng kabataan. Kahit sa lahat po ng oras, bago ho tayo mamatay, bago ho tayo bumalik sa ating Panginoong Diyos, sabi ho dyan, alalahanin mo siya
bago manambalik sa alabok ang ating katawang lupa. So sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, dapat hong alalahanin natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating manlilikha. Okay po, dapat po lagi natin siyang purihin, lagi tayong sumamba, mahirap man ang buhay, sagana man ang buhay, masaya man o malungkot, alalahanin mo natin ang ating Panginoong Diyos. Okay po, so yun po yung pangatlong dahilan. So, ano pa po yung pwede natin gawin? Okay, sabi ko dito, do your duty. Gawin mo ang iyong katungkulan. So, una ho, enjoy life. Pangalawa, use wisdom. Pangatlo, remember your Creator. And ito po pang-apat, do your duty. Ecclesiastes 12:13, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So meron po tayong katungkulan sa Diyos. Sabi niya, fear God and keep His commandments. Ano ba yung commandments? Love God and love your neighbor. So yun ho yung commandments ng Diyos. And fear God, ibig sabihin, fear is mataas na paggalang or love God. Di ba? Is the highest respect to God, reverence to God. So, do your duty. May duty ho tayo sa Diyos, may duty ho tayo sa ating family, may duty ho tayo sa ating trabaho, may duty ho tayo sa ating kapatiran. So, gawin ho natin kung ano yung ating mga tungkulin. Okay po? Hindi ho yung kung kailan lang tayo masagana o kung kailan lang tayo sinisipag, doon lang natin gagawin yung tungkulin. So always do your duty, especially duty sa ating Panginoong Diyos. Okay po? So Ecclesiastes 12:14, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. So lahat po ng gagawin natin ay pagsusulit natin sa Diyos. So kailangan always do our duty. Okay po? So as a conclusion sa ating pong pagtatapos, since life is uncertain like smoke, di ba? Dahil ang buhay is uncertain, parang usok, anong dapat natin gawin? Enjoy life, di ba? Dapat laging enjoy, laging mag-rejoice. Joy is a fruit of the Spirit. So dapat sa lahat ng pagkakataon, enjoy ang buhay. Huwag po tayong medyo moody, no? Maraming mga Kristiyano moody. So dapat enjoy your life, maging masayahin. Okay po? Use wisdom. Okay? Be wise in all circumstances. Be wise in all circumstances. Maging matalino po tayo. Especially mga Kristiyano tayo, gumamit po tayo ng wisdom. Okay po? Remember the Lord. Remember God in good times and in bad times, in sickness and in health. So sila parang parang mag-asawa, no? Sa lahat ng pagkakataon, we should always remember our Lord and do your duty to our God. Fear Him, fear God, and obey His commandments. Do your duty kahit mahirap man, kahit masagana ang buhay, kahit mahirap ang buhay, kahit masaya o malungkot, always do our duty to our God. Be consistent. Ano ang term dyan? Kung ang buhay hindi consistent, hindi constant, laging pabago-bago, dapat tayo is consistent ho tayo. Okay po? Enjoy life, have joy, rejoice, use wisdom, remember the Lord, and do our duty. So sabi nga ho dito, may babasahin lang ho ako. Ayon po sa aklat ng Pahayag, chapter 7 mula verse 13, ito po yung vision ni John, nasa langit siya. Sabi ho dito, tinanong ako ng isa sa matandang pinuno. So nasa langit siya, meron mong matanda doon, meron 24 elders. So yung isang elder, tinanong siya. Sabi dito, tinanong ako ng isa sa matatandang pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Verse 14, Ginoo, kayo po ang nakakaalam. Ang sagot ko, so hindi daw alam ni John. Yung matanda daw yung nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian.
Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kukupkop sa kanila. May nakita ho dito si John ng mga taong mga nakaputi. Di ba? So, tinanong niya kung sino yung mga nakaputi na yon. Sabi ko dito, tuloy mo natin verse 16. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw man. Hindi na rin sila mabibilad sa araw. Ni mapapaso ng anumang matinding init sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. So doon po sa langit, itong mga taong to, o yung mga hinirang na naligtas, hindi na ho daw sila mapapaso, hindi na ho sila may hirapan, hindi na sila mapapagod. Papahirin na daw yung luha sa kanilang mga mata. So pagdating ho sa langit, hindi na ho katulad dito sa lupa na kailangan natin magpakapagod o magpakahirap sa ilalim ng araw. Sabi nga doon, hindi na daw mapapasok, mabibilad sa ilalim ng araw yung mga tao na nandun na nasa harap ng trono ng ating Panginoong Diyos. At ang ating Panginoong Hesus yung magiging pastol, no? Magiging pastol natin. So yun lang po yan. So dito, ang buhay natin dito sa mundong ito is maraming uncertainties, di ba? Maraming pabago-bago. Pero pagdating naman ho in God's time, sabi nga sa Ecclesiastes, no, 3:11, God has perfect timing. So in God's perfect time, God has made everything beautiful in God's time or in His time. So hintayin lang po natin yan. Yung pag-asa natin nasa ating Panginoong Hesus. Hinintay po natin ang kanyang pagbabalik at hinintay po natin yung ating completion ng ating salvation, at doon sa langit, doon po tayo permanenteng maninirahan sa harap ng trono ng Diyos. Amen po. So let us just enjoy life, use wisdom, remember our God, always remember our God, and do our duty to our God. Amen po. So God bless to everyone, and